Pagdating sa naging karera ni Michael Jordan, wala na sigurong i-question pa sa kanyang nagawa. Kabilang na riyan ang mga napakaraming MVP awards kasabay ng mga kampyonato. Pero alam nyo bang mas madami pa sana siyang makukuhang mga ganito kung hindi dahil sa pagiging sugarol nito na posibleng dahilan kung bakit siya nagretiro sa larong basketball noong 1993. Sa buong paglalaro ni Michael Jordan sa NBA, sandamakmak na parangal ang kanyang nakuha, kabilang na ang mga MVP awards at ang inaasam-asam ng karamihan na kampyonato. Sa katunayan, nakadalawang three-peat pa nga ito o tatlong magkakasunod-sunod na titulo, pero sa kalagitnaan ng peak ng karir niyang ito ay ang higit isang season na pagpapahinga at ang marahil na dahilan ay ang pagiging ganid nito sa sugal. Taong 1993, nang biglaan mag-announce ng retirement si Michael Jordan sa edad lamang na 30. Napakalaking balita niyan dahil kakagaling niya pa lamang sa tatlong magkakasunod na kampyonato at nasa rurok pa ng kanyang laro. Nakakapagtaka nga isipin kung bakit ang isang player na napakasikat, may success sa kupunan at nasa rurok pa ng kanyang kalakasan ay bigla na lang aalis sa liga sa hindi malamang dahilan. Pero alam nyo bang posible masagot yan dahil sa mga kontrobersya na may koneksyon sa sugal? Oo mga idol, may tsansa na dahil sa pagiging sugarol ni Michael Jordan kaya siya pasikretong sinuspindi ng liga at pinalabas na magriretiro na lamang para kahit papano mapanatili ang kanyang malinis na pangalan sa madla. Maaaring paraan ito ng liga para disiplinahin si Jordan nang hindi nasisira ang kanyang inaalagaang pangalan dahil hindi makakaila na sa panahon na yon, buhay artista si MJ. Hindi lang siya kilala sa Amerika, kundi sa buong mundo na talaga ang kanyang kasikatan. Kasabay nga ng popularidad ay syempre ang pera na pumapasok sa liga. Kaya nga kung sakali ay ayaw ng NBA na madungisan ang kanyang pangalan dahil may epekto ito sa kanila, lalo na sa kanilang kikitain. Pero ano nga ba ang mga ebidensya na lulong sa pagsusugal itong si MJ? Una na nga riyan ay ang pagkadawit nito sa kaso ng isang kilalang gambler at dawit sa bawal na gamot na si James Bowler. Dahil yan sa cheque na binigay nito kay James Bowler na siyang dahilan para mag-testify ito sa hearing ni Bowler. Inamin nga dyan ni MJ na ang cheque na may halagang $50,000 ay ang bayad niya sa gambling debt o utang nito kay Bowler. Hindi pa dyan yan matatapos dahil nasama rin ang kanyang pangalan sa libro ni Richard Esquinas na may pamagat na Michael and Me, Our Gambling Addiction, May Cry Help. Ang may sulat ng librong ito ay palaging nakakasama ni Jordan sa pag-golf at mukhang kasama niya sa pagsusugal. Noong 1992 nga rin, habang naglalaro sa Team USA, ay nakita si MJ sa Monte Claro Casino kung saan siya naglalaro ng baraha. Nahuli nga rin siyang nasa Atlantic City kahit pa may laro ito kinabukasan at isa pa itong playoff game. Dahil nga sa dami ng ebidensya na nagdadawit kay Jordan sa sugal, ay nag-iimbestiga na ang mismong NBA at nakita nila na wala namang ginawang mali si MJ. Sinabi nga rin ni Jordan na hindi rin umano siya sugarol o kung totoo man yun ay wala na siyang pera dapat o naghihirap na sa panahong iyon. Pero ang nagpasimula talaga ng conspiracy theory na ito ay ang storya na sinulat ni Mark Wicker ng Orange Country Register. Sinabi nga niya na may koneksyon sa sugal ang pagkamatay ng ama nito dahil sa problema ni MJ sa pagbabayad ng kanyang mga utang. Sa parehong taon nga rin kasi ng 1993, namatay ang ama ni MJ na si James Jordan Sr. at ito nga ang pinakamalaking dahilan ayon kay MJ kung bakit siya nagretiro, kung saan napagdesisyonan niyang maglaro na lang ng baseball para tuparin ang pangarap ng kanyang ama. Pero sa tingin nyo kaya mga idol, tunay nga kayang nalulong sa sugal si Michael Jordan? Comment down below.